Wow, kaya niya nabuhatin yung ulo niya eh. Very good na, very good. Huh? Very good na siya. Hello mga mamshi! Welcome back to my channel and i-update ko naman po kayo sa milestone ni baby ko. Yes, nag 3 months na po siya kahapon, March 12, 2019. Yay! Happy 3 months! Nakatingin talaga sa camera. Oh! Daddy! It's Daddy! Daddy, alis ka muna kasi nag-video ka muna. Nag-video kasi kami. Nag-taping pa kaming dalawa. No, nag-taping pa tayong dalawa eh. Seryoso siya sa camera. Ano ka ba? Huwag ka daw epal. Oh! Sabi Daddy, bye-bye. Sabi mo bye-bye. So, start muna tayo sa health niya. Last February 26, last month po, nagpa-check up kami. Yun po kasi yung schedule niya sa pedia niya. Bali, monthly, bumabalik kami. Bali, hindi na siya in-injectan ulit. Expected ko, in-injectan siya ulit noon. Pero, hindi na siya in-injectan. Bali, may pinainom sa kanya na gamot. Para daw yun sa diarrhea. Yes, kaya hindi na po siya in-injectan. And, baka ngayong March 26, baka daw ngayon siya i-injectan. Hindi ko na natanong. And good luck. And good luck sa inject mo ngayong month, baby. Tulala talaga sa camera. Baby, tulala ka, no? Sulyap ka naman, hoy. Sulyap pag may time. Tapos po, yung timbang niya po, overweight po siya. Kasi nung February 26, yung age niya noon, 2 months and 2 weeks old. Yung kilo niya po is 7.1 kilo. Yes, overweight po siya noon. Kaya, advice ng pedia namin, i-diet ko daw siya. Kaya yung ginagawa ko ngayon, kumbaga kung dati, every 2 to 3 hours, ngayon, every 3 to 4 hours na, kung tulog siya, every 4 hours na lang siya pinapadede sa gabi. Tapos, sa araw naman, kung gising siya, every 3 hours, nag-diet na siya. Napadiet siya. Ewan ko lang ngayon kung anong timbang niya this month. Kaya, good luck, baby, kung effective ba yung dieta mo. And thankful din ako kasi hindi naman siya nagkasakit, hindi pa siya nilalagnat simula nung pinanganak ko siya. And yung rashes niya po, talagang wala na siyang rashes. Yan, wala na siyang rashes. Makinis na po yung mukha niya. Kasi po dati, nung 1 month siya hanggang mag 2 months, sinasabunan ko yung mukha niya. Yung sabon niya po kasi noon, Lactacid. Lactacid talaga yung ginamit ko kasi yun talaga yung advisable ng ibang mga mami na mas better Lactacid para sa mga newborn, babies. Tapos, ang ginagawa ko noon, yung sabon, tsaka cotton, nilalagay ko doon yung sabon sa cotton. Tapos, kinikis-kis ko sa mukha niya. Napapansin ko noon, lagi siyang may rashes. Tapos, naisip ko, baka sa sabon siya nagkaka-rashes. Baka hindi siya hiyang sa sabon, sa mukha. So, ang ginawa ko noon, hindi ko muna siya nilalagyan ng sabon sa mukha. Ano lang, cotton, tsaka tubig lang. Yes po. Simula nung last month, nag 2 months siya, hindi ko na sinabunan yung mukha niya. Cotton, tubig lang. Yun lang yung ginagawa ko. Tapos, may ina-apply ako. May nireseta yung pedia niya sa kanya na para sa rashes. So, ito yan. Yan, ito yung reseta ng pedia niya. Bali, ito lang po yung ina-apply ko sa mukha niya. Tapos, ano lang, pag niliguan ko siya, water lang. Hindi ko talaga inalagyan ng ibang sabon. Kaya, thankful din ako kasi nawala yung rashes niya. Nawala na po yung rashes ng baby. Yay! Oh! Ano ka naman ako yan? So, nilipat ko muna siya dito kasi may inis siya. Kasi may inis siya nang kinakarga ko siya. Kaya, ganito na lang muna siya. So, yung unang-una ko pong ginamit na diaper niya is yung Huggies. Huggies Dry. Napapansin ko no, lagi namumula yung mga singit-singit niya, yung mga puwet. Kahit hindi pa naman masyadong puno. Palaging may pula every time na nagpapalit ako ng diaper. Kaya, nag-try naman ako ng Mami Coco kasi doon sa Huggies parang nagkakarasa siya. Once na may makita ko kayong pula-pula sa mga singit niya, ganon, ibig sabihin, papunta na po yun sa rashes. So, nag-change ako ng Mami Coco. Yung Mami Coco na pants.
hindi na siya ititape, isasuot mo na lang siya. Yun, okay yun, hindi siya nagkaka-rashes doon, kaso, nag-overflow naman. Kahit hindi pa masyadong puno, once na napuno na yung sa harap, nag-overflow siya, kaya laging marami siyang labahan noon. Kaya sabi ko, mag-try ulit ako ng iba. Kaya ngayon, yung ginagamit niya ngayon is EQ Dry naman. EQ Dry. Yun, okay siya sa akin ngayon kasi hindi siya nagkaka-rashes, saka hindi rin siya nag-overflow. Kaya EQ Dry yung best para sa baby ko. Yun yung nahiyangan niya kasi mga baby po, hiyangan naman po talaga yan sa mga diaper. So, yung baby ko, nahiyang siya sa EQ Dry. Tapos, kung minsan may nakikita akong red ulit, kung may nakikita ulit ako, ina-applyan ko na lang siya ng nireseta ng Pidian. Bali, yun yung nireseta ng Pidian niya. Okay siya for me kasi mabilis po mawala yung rashes talaga. Once na in-applyan ko, tapos pagka maya-maya, nagpalit ako, wala na, nagla-like na talaga yung red, kaya mas okay to sa akin, okay talaga to sa akin. Tapos po, yung sinabi ko sa inyo last month, nung 2 months old siya, di ba po nabanggit ko doon na parang meron siyang ano sa ulo, sa panit niya, parang nagka-crack-crack, na parang balakubak, pero parang nagka-crack-crack. Sinabi ko yun sa Pidia niya, kasi yung ginagawa ko, di ba nilalagyan ko siya ng oil before maligo. Sabi nung Pidia niya, wag daw lagyan ng oil kasi mas lalong dadami daw. Kaya hindi ko na siya nilalagyan ng oil ngayon. Tapos may nireseta siya na pwedeng ilagay na cream. So ito yung ina-apply ko ngayon, yan, na cream sa panit niya. Bali napansin ko simula nung nilagyan ko nito after 1 week, mga 1 week, kusang nakatanggal siya, yung mga nasa, yung mga nasa ulo niya, nung after 1 week, nag-a-apply lang ako nito. Nakatanggal siya. Inaanoan ko lang siya ng suklay. Ito, ganitong suklay lang. Inaano-ano ko lang sa ulo niya, tapos nakatanggal. Kaya, okay to sa akin. Okay din to. Kaya ngayon, konti na lang yung nasa ulo niya. Malapit nang mawala. And happy rin ako kasi nga magbibinyad na siya. At least nawala na yung mga niya sa ulo, yung mga dumi. Tapos ngayon, nagpalit ako ng sabon niya. Kasi diba nung una, Lactacid. Ngayon, nagtry ako ng Cetaphil. Ito. Iniray ko to. Baka sakaling maganda sa skin niya. Ano po siya, sa skin niya malambot, tsaka mabango. Tapos ngayon, bumili rin ako ng lotion. Bali, kakabili ko lang. 1 week pa lang niya ginagamit, kaya hindi ko pa masyadong makita yung epekto niya. Pero, mabango po, mabango, as in. Mabango siya. Tapos, ito yung shampoo niya. Simula nung ginamit ko nung shampoo na to, nabawasan din yung mga parang balakubak. Hindi naman siya balakubak, parang crack-crack. Hindi ko kasi alam kung anong tawag doon. Tapos, yung hair niya mas nag-soft. Kaya, okay din to sa akin. Sa SM department ko rin to nabili. Tapos, ngayon, yung activity niya ngayon, hindi na siya masyadong kinakabag eh. Hindi katulad nung newborn siya. Lagi siyang kinakabag. Ngayon, hindi na. Hindi na masyado, kaya nakakatawa. Hindi na siya yung panay iyak ng iyak. Hindi. Tapos, yung activity din niya ngayon, ang napansin ko sa kanya, lalo siya nagiging madaldal. Yes, madaldal na po siya. Pag kinakausap mo siya, sumasagot na siya sa'yo, kaya nakakatuwa kasi ang sarap niya ng laruin. Parang may malay na siya, ganon. Tapos lagi na siyang, sinusubo niya yung kamay niya. And napapaupo ko na siya. Kaya niya nang buhatin yung ulo niya. Paupo ko na siya sa legs ko. Tapos, basta alalayan mo lang yung upo niya. Tapos yung ulo niya po, kaya niya nang buhatin. Hindi na siya yung dati na parang gaganon-ganon. Ngayon, kayang-kaya niya na yung ulo niya, hindi na siya yung patumba-tumba. Tapos, yung milk niya, ganun pa rin. Pag ganito, pag-araw, naka-breastfeed siya. Kasi yung ginagawa ko, pinapump ko lang yung milk ko kasi nahihirapan siyang dumede sa akin. Kaya, pinapump ko 3 ounce. Tapos, ngayon, syempre 3 months na siya, ginawa kong 4 ounce. Kasi, pag nauubos na yung 3 ounce, parang bitin, umiiyak pa rin siya. Kaya, 4 ounce ko na siya today, ngayon. 4 ounce ko na. Tapos sa gabi, formula pa rin. Ganun pa rin. Naman siya, parang nasanay na siya. Kasi yung pupo niya okay naman, breastfeed tsaka formula pinaghahalo. Okay naman siya, parang nasanay na siguro kasi nga, nawa ko na yun nung nag-2 months siya. Nung 1 month siya, pure na breastfeed siya. Ngayon, hindi na. Kasi kung gabi, tulog na ako. Yung nagbabantay sa kanya, yung yaya niya na. Kaya wala na akong time makapag-pop.
Tapos sabi naman ng pedia niya, okay lang naman daw yun. Basta nakakainin din siya ng breast milk sa akin. So yun lang po yung update ko ngayon kay baby. Ngayon na 3 months siya. And subscribe na lang din mga mamshi para may update pa kayo sa mga next video ko. And thank you for watching mga mamshi. God bless. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye.